Nakakuha ang Billionaire News Channel ng tinaguriang DPWH leaks. Nakalista dito ang mga senador sa 19th Congress na nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Narito ang unang bahagi ng Politico Update ni Joash Malimban. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetalye ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-6 naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Hontiveros. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha naming mga dokumento ng sworn affidavits na isinumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Tugma ito sa mga inilistang proyekto ni Bernardo na pinanumpaan niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, maliban sa mga nabanggit nitong proyekto na produkto ng mga umano'y BICAM insertion. Existing din ang mga proyektong ito base sa transparency server ng DPWH. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang lahat ng nabanggit na former at incumbent senators. Bukas ang BNC para sa kanilang panig. Joash Malimban, Billionaire News Channel.